ang pagbabahagi ng impormasyon noong panahon bago dumating ang mga mananakop na Kastila. Ang pagbabahagi ng impormasyon noong panahon bago dumating ang mananakop na Kastila ay naisasagawa sa pamamagitan ng tagapagbalita ng sinaunang barangay na tinatawag na umaluhokan. Sa pananakop ng mga Kastila, ang unang pahayagang nalathala sa Pilipinas ay ang Del Superior Gobierno na unang lumabas noong Agosto 8, 1811. Natural na ang mga positibong balita lamang tungkol sa pamamahala ng mga Kastila ang nilalaman nito. Ang pahayagan naman ng kilusang propaganda, ang La Solidaridad, ay unang lumabas noong Pebrero 15, 1899. Ang layunin nito ay ang ihayag ang panawagang reforma sa pamamahala ng mga Kastila sa Pilipinas at pinamahalaan ni Marcelo H. del Pilar. Noong Enero 18, 1896 ay naglabas din ng sariling pahayagan ang katipunan na tinatawag na Kalayaan. Si Emilio Jacinto ang namahala nito na siya ring may akda ng kartelya ng katipunan at gumamit ng pen name na Pingkian. Nang sakupin naman tayo ng mga Amerikano, ay naglabas din sila ng unang pahayagan noong October 11, 1898, ang The Manila Times. Ito ang kinikilalang pinakamatandang pahayagan sa Pilipinas. Habang ikalawa naman ang Manila Bulletin na unang lumabas noong ikadalawa ng Pebrero 1900. Mula noon hanggang sa kasalukuyan, naging mahalagang kasangkapan ang mga pahayagan sa pagbabalita ng mga impormasyon. Sa paglaganap ng internet, nadagdagan ang kakayahan ng mga Pilipino na makabatid ng mga impormasyon. Iyon nga lang, kasabay na nagsulputan din ang mga fake news. Ginagawa ito ng mga taong may layuning mandaya, magmanipulan ng opinyon o magdulot ng kaguluhan. Mahalaga na maging maingat at mapanuri sa pagbuo at pagtanggap ng mga impormasyon upang maiwasan ang fake news at mapanatili ang integridad ng impormasyon at pamamahayag.